Bago natin simulan ang kwento, ay nais ko munang humingi ng suporta sa mga bago nating tagapakinig. Paki-subscribe na rin ang channel ko, paki-like na rin at share. Kung may katanungan sa kwentong ito, maaring mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig. Gayon na rin sa tagapagsalaysay ng channel na ito. May karatulang nabasa si Lenin na nakasulat sa isang maliit na silid malapit sa kanyang eskwelahang pinapasukan. Agad niyang kinuha ang numerong nakasulat dito. Tinawagan niya ang may-ari para makita ang kabuuan ng silid. Maayos naman at maganda ang loob nito. Bukod sa mura, ay malapit pa ito sa kanyang paaralan. Kinabukasan nga, ay agad din siyang lumipat dito. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang kanyang pagtira sa silid. Subalit minsan ay nagigising siya sa katok bandang 3:00 ng madaling araw. Kasabay ng kakaibang lamig at pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Idagdag pa ang magulong ayos ng kanyang mga damit. Hindi na lamang niya iyon binigyan ng pansin. Pero dumating ang mga gabi ay palala na ng palala ang kanyang mga nararamdaman. Minsan ay nakakarinig siya ng tila ba may naglalakad sa labas ng silid at ang mahinang 3 katok na kapag binuksan niya ay wala namang tao. Ikwinento niya sa kanyang matalik na kaibigan na si AJ. Baka naman kung sino lang yon, o baka naman ma-stalker ka lang. Natatawa pa nitong Saad. Paano naman ako magkakaroon ng stalker? Hindi naman ako sikat. Naguguluhan namang sagot ng binata. Gusto mong malaman? Di subukan natin. Lagyan natin ng hidden camera ang kwarto mo. Tapos ay record natin. Meron akong video cam sa amin. Papahiram ko muna sa'yo. Suwestyon ng kanyang kaibigan. Maganda nga ang ideyang iyon. Kaya agad siyang pumayag at hiniram ang video cam ng kaibigan niya. Bago siya pumasok, ay iniwan niya itong nakaon at inilagay sa lugar na hindi makikita ng sino mang papasok sa loob ng silid. Maghapon siyang nasa paaralan at pagdating sa bahay ay nahiga siya agad at natulog na dahil sa pagod. Nagising lamang si Lenin nang tumunog ang kanyang telepono. Si AJ ang nasa kabilang linya. Tinatanong nito kung tapos niya nang gamitin ang video cam at kung nakita na ba niya ang laman nito. Doon lang naalala ni Lenin na hindi pa pala niya nakukuha at napapanood ang video cam. Agad niya itong itlingay, subalit wala naman siyang nakitang movement na kakaiba. Kaya ang ginawa niya ay pinas forward na lang niya ito. Maya-maya ay bumukas ang pintuan at may pumasok na isang babae. Nakadamit ito ng kulay puti. Mahaba ang buhok at natatakpan nito ang mukha niya. Ano, may nakita ka bang kakaiba? Tanong ni AJ. Habang pinapanood niya ang video, ay kunikwento naman niya sa kaibigan ang pagkilos ng babae sa video. Lumapit ang babae sa kanyang pinaghubarang mga damit at inamoy-amoy nito yon. Napansin niya ang hawak nito sa kaliwang kamay. Isang malaking patalin at napaksintab nun. Lumakad ito papunta sa malaking cabinet malapit sa bintana. Nakaramdam siya ng takot. Hello Lenin, nandiyan ka pa ba? Hoy, anong nangyayari sa'yo?
Wika ni AJ sa kabilang linya na nagpabalik naman sa kanyang katinuan. Muli niyang isinalaysay ang pagkilos ng babae sa video. Nakita mo na ba? Lumabas na ba yung babae sa loob ng cabinet? Ang tanong muli ng kaibigan niya. Para namang binuhusan ng malamig na tubig ang binata. Napansin kasi niya ang unti-unting pagbukas ng pintuan ng cabinet. Sumigaw ang kaibigan niya sa kabilang linya. Pinapaalis siya nito. Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan ngayon din. Palahaw ni AJ at tuluyan ng naputol ang kanyang tawag. Agad na tumawag ang dalaga ng mga pulis at pinuntahan nila ang tirahan ng kaibigan. Subalit, huli na ang lahat. Nadatnan nila ang wala ng buhay niyang kaibigan. Tadtad ito ng saksak at halos humiwalay na ang ulo nito sa kanyang leeg. Sa tabi ng binata ay nandoon ang kanyang videocam. Kinuha ito ng mga pulis. Subalit, nang i-play nila, ay wala naman itong memory card. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sofia. At gusto ko ring ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik-balik pa rin sa isip ko. Nangyari ito taong 2017. Abala kami noon sa bahay dahil maghahanda para sa kaarawan ng pinsan ko kinabukasan. Aalis daw ang tita ko 3:00 ng madaling araw para mamili ng mga lulutuin. Nagpresenta akong sumama sa kanya. Paulit-ulit ko iyong sinasabi at pumayag naman siya. Kaya bago ako natulog, sinabi ko sa kanya na wag na niyang ilak ang pintuan para madali niya akong magising. Sanay na rin kasi akong matulog sa dilim noon, kaya nasasanay na ako na doon sa taas matulog kapag umuuwi na ang papa ko galing abroad. Walang ilaw sa kwarto. Madilim at tahimik. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil nawawala ang kumot ko. Hindi kasi ako sanay matulog na walang kumot, kaya kinapakapa ko rin sa higaan ko. Subalit wala akong nakapa. Napatitig ako sa may pintuan at doon ko nakita. Isang lalaking maitim ang balat. Mataba, malalaki ang hakbang at parang wala siyang suot na pang-itaas. Para siyang anino pero solid at unti-unti siyang lumalapit sa akin. Napakabilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. At sinabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang yon. Pero ramdam ko na may kakaiba. Bigla kong nakita ang kumot ko, kaya bumalik ako sa higaan. Pilit na ikinakalma ang sarili ko. Subalit habang pahiga na ako, ramdam ko siyang umakyat sa kama ko. Mabigat at malamig, para bang may nakadagan sa paanan ko. Sinipa-sipa ko ang kumot ko at sinubukan kong alisin ang nararamdaman ko. Pero hindi mawala ang kaba ko. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at hindi ko mabuksan ang flashlight nito sa sobrang kaba. Kaya binuksan ko na ang screen at itinapat sa paanan ko. Subalit wala akong nakita. Walang anino, walang tao. Pero ramdam na ramdam ko kanina. At mas ang nakakatakot pa, eksaktong 3:00 ng madaling araw iyon. Hindi na ako natulog. Binuksan ko ang ilaw ng cellphone ko at nanatili na lang akong gising. Kasabay ng aking panginginig. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Laking ginhawa ko nang makita ko ang tita ko.
Tumakbo ako sa kanya, pero hindi ko agad sinabi ang nangyari. Pagka-uwi namin galing sa pamimili, saka ko binuksan uli ang kwarto ko. Binuksan ko rin ang ilaw at sinilip pati ang ilalim ng kama ko. Gayon pa rin, walang tao at walang anino. Doon ko lang nagawang huminga ng maluwag. Ilang buwan bago ko sinabi sa tita ko ang nangyari. Ang sabi nila, baka kapre daw yun. Kasi ay dating nakaranas din ang mga anak niya at ang mga pinsan ko ng ganitong karanasan. Dati kasi may 2 malalaking puno ng mangga sa tabi ng apartment na tinitirhan namin. Pero ngayon ay wala na. Subalit ang alaala ay naiwan pa rin sa isip ko. Nagkaroon na rin ako ng trauma sa dilim. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung multo ba yon o kapre o ibang nilalang. Pero ang sigurado ko lang, hindi ko yon malilimutan ang gabing nagpanginig sa akin.